Amen. I believe that we're ready for the preaching of God's Word. Amen. All right, let's all stand up, please, and let's get our Bibles. And this morning, or last Sunday, we are so blessed by the message of our pastor about God's sovereignty in marriage. Amen. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, napakaganda po ng series na atin pong napapakinggan mula sa ating mahal na pastor every Sunday. And that series is all about marriage. And sabi niya nga nung huling nag-usap po kami ay itutuloy niya pa yan this coming Father's Sunday. And because by the way, next Sunday is already our Father's Sunday. Amen. And let's continue to invite more fathers. And yung dami ng mga nanay noong nakaraan ay siguraduhin natin mga kapatid na ganun din ang dami ng mga tatay na madadala natin simbahan. Amen? Amen! Sa mga fathers, amen! Alam niyo po, yung mga katrabaho po ninyo ng mga fathers and alam naman din na leaders ng family, mga asawa, lalaki, at dalhin po natin sila dito para makita po nila ang laga ng simbahan para sa kanila pong pamilya katulad ng pinapakita sa atin ng Panginoon. Amen! Amen. Kaya mamayang hapon, by the way, I forgot to announce this kanina, mamayang hapon ay we will only have a short meeting for the areas, no? Ganun pa rin po, 10 minutes meeting for the areas. And this afternoon, wala po muna tayong mga fellowships to give way for the preparation ng mga pupunta po sa Ramos Tarlac. So after the 10-minute meeting of areas, ay magkakaroon po ako ng meeting to all the Philippine School of Scripture involved sa ating Philippine School of Scriptures graduation and or the whole event. So mamaya after the service, magmi-meeting lang tayo 10 minutes sa mga area mamayang hapon, and then lahat ng mga involved sa PSS na pupunta bukas, magkita po tayo dito sa harapan. All right? So again, let's continue to make sure that we'll enjoy the afternoon service. Amen. Alright, alam niyo po mga kapatid, it's a blessing that we are talking about God's sovereignty. And brethren, let me remind you this morning that God's sovereignty is not only important in marriage. That's why actually susundan lang po natin, susundutan lang natin. And hindi natin nag-usap kami ni Pastor, sabi ko hindi ko gagalawin yung about the marriage, but I will just try to give emphasis one more time para muling maunawaan natin mga kapatid how important it is not only for the marriage, but how important it is for the family to acknowledge God's sovereignty. That's the title of this preaching, Acknowledging God's Sovereignty. Gaano kahalaga? Alam niyo po mga kapatid, if you're going to open, this is not the main text, but in the book of 1 Corinthians, chapter 3, verse number 18, down to verse number 20, maliwanag po yung sinasabi po ng Biblia po dito kung ano yung nangyayari sa panahon po natin ngayon. It's very clear in this passage kung ano ang picture ng sangkatauhan ngayon. That's the reason why people doesn't respect the marriage. That's the reason why people doesn't respect the family. I mean, yung condition, yung disenyo ng Diyos, this is the main reason why the world, why a nation is not respecting God's design for the marriage, God's design for the family, God's design for every individual person. This is the reason why people do not acknowledge God's sovereignty in their lives. Why? Because the Bible says, let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool that he may be wise. Because in verse number 19, for the wisdom of this world is what? Foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. In verse 20, and again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are what? Vain. You see, ano man mga kapatid ang makikita po natin dito sa verse po na ito? Ang makikita po natin dito, anumang kapahayagan ng mundong ginagalawan po natin sa umaga po na ito, even our nation, our very own nation, anumang kapahayagan ng kanilang sariling kaalaman o katalinuhan, kailanman sa harapan ng Diyos, it's still in vain. You see, this is the reason that the world we're living now, makikita natin
na napakahirap. Alam niyo po, kung walang salita ng Diyos at wala tayo sa tamang simbahan, may ihirapan po tayong makakita ng totoong pag-asa ng ating bayan. That's the truth, brethren. Whether we accept it or not, it's now hard for us without God's Word, without the Church of God. It's now hard for us to see if our nation will still have the chance to have the true hope. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. You know why? Malaking factor, mga kapatid, ang pamilya pagdating sa bansa. You see, kung nakikita niyo po kung anong sinisira, mamaya mabadaanan ko na naman po muli ito, ang sinisira ng Diablo gamit ang sistema ng mundo ay ang pagsasama ng mag-asawa. You know why? Because if he can easily destroy marriage, he can destroy the family. And if he can destroy the family, he can destroy the nation. Because the nation is comprised of families. Kung walang pamilya, walang bansa. That's the truth. Kung walang pamilya, walang bansa. Because, brethren, here's something that I want you to understand this morning. Through changes in the family, ang pagbabago, ang totoong pagbabago sa pamilya, ay palaging makakaapekto sa pagbabago ng bansa. Yan ang hindi po natin nakikita. Kaya nga every time our pastor said that this church is a focus on family and we are family oriented, and by saying that, sinasabi sa atin ng ating mahal na pastor na kaya nating maging pag-asa ng bayan. Ang simbahan na ito, ang pag-asa, nagdadala ng pag-asa ng bayan, it's because of the reason that this church focuses on fixing the family na bumubuo ng bansa. Kaya nga kung maaayos ang pamilya, maaayos ang bansa. That's very clear, brethren. You see, again, changes in the family, it is the kickstart for the changes of a country. Walang masisimulang pagbabago sa bansa kung walang magiging pagbabago, sinisimulang pagbabago sa bawat pamilya. You see that? That's the very truth, brethren. Kaya nga, the only problem, kung bakit the problem of our nation is this, hindi na tayo lalayo. The problem of our nation is being out of God's blessing. Alam niyo po nangyayari, mga kapatid, sa bansa po natin, we are easily, ang ginagawa ng diablo is taking us away from God's blessing because nagkakaroon na po tayo ng failure on acknowledging God's sovereignty. Psalm 33 verse number 12. This is our main verse. Psalm 33 verse number 12. Very familiar passage. Are you there? Amen. Follow me with your eyes as I read the passage. Sabi ng Bible, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. Blessed is the nation whose God is the Lord. Our most gracious Heavenly Father, once again, O God, we're asking for your guidance, O God, to us this morning. As I preach to you, O God, as I preach your counsel to us, O God, this morning, please empower me, Holy Spirit, flow through me, and give me the right words to say, O God. And alam niyo naman po, Panginoon, sa pag-aaral ko po na ito, ay wala po ako ibang iniilala kundi kayo lamang. I cannot do this without you, O God. I am nothing without you. And we need this message, O God. Please continue to help us have that right attitude towards the preaching, and continue to give us your wisdom, knowledge, and understanding so that we'll be able to understand this, O God, properly, biblically, intellectually, and not emotionally, O God. Once again, all the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. And mga kapatid, please be seated. Mga kapatid, this is very important that we understand this matter once again. We have to make it sure that we put emphasis on this matter. Dapat binibigyan po natin na patuloy natin binibigyan ng diin sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, ang pag-acknowledge sa sovereignty ng Diyos. You see, we cannot deny the reality of, because ang ating bansa is already having a big failure, not just a failure, but a so much big failure when it comes to acknowledging God's sovereignty. Because as you can see, brethren, ang nangyayari sa bansa po natin,
We are more focused on embracing other countries' culture than embracing the sovereignty of God. Ito po ang nangyayari. Kaya nga mga kapatid, tinan niyo po, kailangan maunawaan ng bansa po natin na it is not to have a great or good economy ang magsasalba sa bansa po natin. Hindi po ang pagkakaroon ng malakas na puwersa na militar ang kailangan na makakapagprotekta sa bansa po natin. You see, hindi po kung anong po ang maraanan na ipapahayag, lalo na ng mga politicians. I'm talking about their promises. Hindi po sa pamamagitan ng kanilang mga pangako, maaayos ang ating pong bansa. Saan lamang po tayo magkakaroon at makakakita ng tanging pag-asa para maayos ang ating bansa, walang iba kundi sa kamay ng Diyos. It's all in the hands of God. Kaya nga makikita po natin in verse number 12 of chapter 33, the book of Psalms, Blessed is the nation whose God is the Lord. Crystal clear, brethren, in this passage, ang nagbibigay sa atin ng explanation how a country can be blessed by the Lord. Paano po sinabi dito? Maliwanag po. What we have to make sure is that our nation chooses God to be His Lord. The nation, our nation, has to make it sure na pinipili natin ang Diyos na maging Panginoon. Our nation has to understand this clearly na dapat ma-acknowledge ng ating bansa ang sovereignty ng Diyos. Last week, dinefine po sa atin ng ating mahal na pastor ang word na sovereignty. And if you can still remember it, we are talking about supreme authority. It is the exercise of power or dominion. Mga kapatid, this word sovereignty, kung iisipin nating maigi, or uunawain nating maigi, ang definition po na ito, makikita natin that it only fits to someone with an absolute power and no limitations to govern over the people. At tanging isang persona lang, mga kapatid, ang magagawa nun. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Walang iba kundi ang Diyos, because it is very clear in Colossians chapter 1 verse 16 that we are His what? Creation. We are made by Him and for Him. Kaya nga mga kapatid, ang nangyayari po sa bansa po natin ngayon, we forgot this. We are ignorant. Our nation is very ignorant sa talata po na ito. Kaya nga hindi nila ina-acknowledge ang supreme authority na Diyos. And brethren, ano makikita po natin? That's the result. Hindi nila nire-respeto ang disenyo ng Diyos sa buhay ng tao. Hindi nila nire-respeto ang disenyo ng Diyos sa buhay ng pagsasama ng mag-asawa. Hindi nire-respeto ng mundong ito ang disenyo ng Diyos pagdating sa buhay ng bawat pamilya. Kaya nga, instead of finding a way to fix, na naririnig po natin sa ating mahal na pastor, ang pinagtutuunan ng pansin ay kung paano pagpaghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. You see, this is very clear. Now, let's understand the passage. Psalm 33 verse 12. Let's go back to it. Para maunawaan natin how this passage will help us acknowledge the sovereignty of God. Are you still following? Amen. Sabi mo ng Biblia, Blessed is the nation whose God is the Lord. Let us define the word blessed in this passage. Makikita po natin that in this passage, the word blessed, it means to set apart or worthy of veneration by association with God. Take note of this. All right? Again, ulit ko. The word blessed here, it means set apart or worthy of veneration by association with God. Pag pinag-usapan po natin yung salitang veneration, mga kapatid, it is an act of respect inspired by dignity, wisdom, and dedication. So as you can see, brethren, sabi ng Biblia, Blessed is the nation whose God is the Lord. If the nation will choose God to be His supreme authority, the nation will be blessed. At paanong blessing ang matatanggap ng isang bansa?
Ano po? By being set apart on veneration because of its association with God. So as you can see, brethren, if a country wants to be blessed by God, it should not only focus on just declaring na may alam siya sa Diyos o kinikilala niya sa Diyos, kinikilala ng bansa ang Diyos, because kung yun ang usapan, kabilang tayo sa tinatawag nilang Christian country. Di ba, mga kapatid? I know you're familiar with this. Kabilang tayo sa tinatawag na Christian country dahil majority pa ay nasa Christianity. But do they really understand the word Christianity? If you can check it biblically, mga kapatid, we just belong to the category of being a Christian nation, but the truth is that our nation is already a failure on acknowledging God's supreme authority. We can only be a true Christian nation if our nation will acknowledge God's sovereignty. You see, brethren, maliwanag po. Ano ang kagandahan po dito, mga kapatid? Sa blessed po na salita na ito, ang blessing na matatanggap ng isang bansa is what? Yung pagiging worthy of respect. You see, worthy of respect because of its association with God. Napakaganda nito, mga kapatid. Bakit? If a nation is associated with God, then it is always worthy of respect. Now, mga kapatid, let me bring back, dalhin po natin ito, mga kapatid, sa bumubuo ng bansa. Sabi ko po sa inyo kanina, ang bumubuo ng bansa ay pamilya. Hindi po tayo ignorante po sa bagay po na yan. Ang bumubuo ng bansa ay pamilya. Therefore, kung sino man ang pangunahin sa bansang ito, ang kailangang i-associate ang kanyang sarili sa Diyos, walang iba kundi ang pamilya. What I'm simply trying to give you this morning is for us to understand how important it is for every families inside this auditorium na na i-recognize at i-acknowledge ang sovereignty ng Diyos. You see, every families, brethren, every families, we have to pay attention if we really do acknowledge God's sovereignty. Mga kapatid, kung hindi natin makita sa pamilya natin ang pagpapala ng Diyos of worthy of respect because of our association with God, we can never expect this nation to be associated with God. Tama po, isa-isahin natin, mga kapatid, yung blessing ng pagkakaroon na pagpili that God should be the Lord. You see, sabi ng Biblia, blessed is the nation whose God is the Lord. I define to you what the word blessed means in this passage, at makikita po natin exactly that by understanding this passage, it will push us on acknowledging God's sovereignty. You see, now here's the blessing. Tingnan niyo po, sabi ko sa inyo kanina, what's the blessing? If the nation or the family will choose God to be His Lord, worthy of respect. Mga kapatid, para sa mga tatay na nasa loob ng simbahan po na ito ngayong umaga, para sa bawat isa po sa atin na miyembro ng pamilya ngayong umaga, let's ask this question: is our family worthy of respect? Come on, are you still following? Amen? Siyasatin natin ngayong umaga, yung pamilya po ba natin is worthy of respect? Tandaan po natin, sabi doon sa definition, it is respect inspired by the dignity, by the wisdom, and by the dedication. Bakit po ganon? It's because you have to associate yourself with God. And if you choose to associate yourself with God, you will have His dignity. You will be associated with His wisdom. You will be associated with His dedication. Kaya ako po binigay sa inyo yan because I only have 2 points here to show you, brethren, para makita natin yung ganda ng blessing if we acknowledge God's sovereignty in our family. Number 1, what's that blessing? The first is the high level of morality. The blessing that a nation can get if he acknowledges God's sovereignty
is the high level of morality. Let's break it down sa buo-buo ng bansa. If a family will acknowledge God's sovereignty, you will receive the blessing of your family having a high level of morality. Unawain nating maigi. Ano yung morality? Familiar po sa atin ito. Morality is a doctrine or system of conduct. It is a mode or standard of personal behavior based on moral principle. Pinag-uusapan natin sa moralidad, mga kapatid, ang standard ng personal behavior. So kung dadalhin po natin ito sa ating mga pamilya, sa bawat ama, sa bawat ina, at sa mga anak na nasa loob ng auditorium na ito, how's the standard of your personal behavior? How's the standard of the personal behavior ng ating pong pamilya? Kung makikita nyo mga kapatid, this nation already is starting to go into the lowest level of morality. Bakit? Anong makikita natin? Nakita nyo? Nagsimula na sa mag-asawa. Pinag-ihiwalay na. You say, pinag-ihiwalay na ang pinag-isa ng Diyos. Sabi nga ng pastor natin at alam nating lahat, alam niyo po kagabi nag-check ako na yung statistics. Nung sine-check ko yung statistics ng broken families in the Philippines, hindi ko naman hinahanap, pero alam niyo may lumalabas sa Google, ano yung lumalabas? Na ang naaapektuhan palagi ay yung mga pinapanganak na illegitimate. Akalain niyo po, ang naapektuhan ay yung mga bata. Kaya nga maraming mga anak ang namumuhay ngayon na mababa na rin ang moralidad. Saan nagsimula? Nung sinira ang pagsasama ng isang mag-asawa. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, let's check on this and let's pay attention to this. Sa bawat pamilya, sa bawat miyembro ng pamilya, ngayong umaga po na ito, siyasatin natin ang ating mga sarili. How's the level of morality in our family? Fathers, hindi mo kailangan tulug-tulugan ito. You have to pay attention to this. Baka hindi mo alam, may anak kang lumalaki sa iyong tahanan na ang baba na ng moralidad. Minsan akala natin, alam niyo naman, siyempre, alam mo naman, lalong-lalo na pagka baby natin, pagka baby mo yung anak mo, in other words, ay spoiled yung anak, bigay luho. Bigay kung anong gusto. Akalain niyo po, let's always go to the reality. Anong makikita po natin mga kapatid? Okay lang sa tatay at sa nanay na may lumabas na kanilang anak. Lumabas sa kanilang pamilya, lalabas sa kanilang pamilya, sa tahanan lang Lalabas, pupunta ng eskwelahan, pupunta kung saan-saan, sasama sa kaibigan, na okay lang na ang kasuotan ay hindi na pang tamang kasuotan. Illustration lang, mababaw pa lang na illustration yan ng morality, mga kapatid. You see, ano pa makikita na, sabi ko nga po sa inyo, high level of morality. Kaya kung i-check natin mga kapatid, isa lamang po yan. Na hindi natin pwedeng tulog-tulugan bilang mga magulang. Yun na lang papahintulutan mo na magdala yung anak mo ng isang karelasyon niya sa loob ng bahay na hindi pa naman sila dapat magrelasyon. Low level of morality. Wake up, parents! Wake up! Alam mo, yung anak mo na nasa hindi tamang relasyon, pero pinapahintulutan mo, you're encouraging your family to live in the lowest morality. Hindi biro ito. Pag tinanggap na natin ang sistema ng mundo, alam mo naman, hindi naman na big deal. Okay lang naman na yung mga, pag naging okay na sa inyo, na yung inyong mga anak, ay okay lang mag-boyfriend and girlfriend. You are simply telling them, anak, okay lang na umuwi ka later on, nabuntis ka kahit di kayo kasal. Okay lang yan. Ikaw naman, friends tayo Because of the thinking na, alam mo dapat, best friend ka rin ng anak mo. Nasaan yun sa standard of high level of morality? This is the only basis of the standard of the highest level of morality, brethren.
The question is this morning, parents, this morning, fathers, this morning, young people, mothers, is our family in the highest level of morality? The only way for us to bring our family to the highest level of morality, acknowledge God's sovereignty. Mas gugustuhin ninyo, mas gugustuhin natin na lalabas yung membro ng pamilya natin sa tahanan na worthy of respect. Mas gugustuhin yung re-respetuhin yung membro ng pamilya ninyo na lalabas yan dyan at re-respetuhin because anong alam? May pagkatakot sa Diyos. Kilala na totoong Kristiyano yung anak natin. Kilala na totoong Kristiyano tayong mag-asawa. Napakahirap naman nito. We aspire to have the highest level of maturity and yet ano pong nangyayari? Ay, kita mo yung mga Baptist na yun. Pag nag-aaway yan, grabe. Basagan talaga ng mukha eh. You see, ang bira, kilalang kilala kayo ng mga kapitbahay nyo na pag nag-aaway, pambira, ubus gamit. Nakakatuwa yan, pero sa linggo magsisimba yan. Nagiging katatawanan yung Christianity. Yan ang gustong mangyari ng dyablo. Bakit? Failure on acknowledging God's sovereignty. Young people, minsan proud pa kayong pamuhay. Popost nyo pa yung social media eh. Kung gaano mo na-miss yung karelasyon mo. Minsan pagmamalaki mo pa yan eh. You see? And brethren, young people, you've been here in this church for a long time. You've heard it from the pastor and from some preachers, showed it to you biblically that is wrong. But you're still in it. What are we trying to achieve? Are we trying to go to the highest level of morality? No. But if you want to go to the highest level of morality, acknowledge God's sovereignty. You desire and you strive na respetuhin kayo ng tao is because of the reason you are associated with God. You see, hindi na ngayon sa tao eh. Kumbaga hindi na, wala na pakialam ang tao ngayon kung associated ba sila sa Diyos o hindi. Kung makikilala ba silang nasa panig sila ng Diyos o hindi. You see, ang importante na sa kanila, kilala mo si Lord. Very familiar words na maririnig po natin. But sadly, ang hindi natin nakikita is that if our families inside this auditorium will not pay attention to this, we will never be able to bring hope to our country. Mga kapatid, minsan baka basta-basta lang natin na tinatanggap o pinapakinggan na yung simbahan natin ay makakatulong sa bansa. Mga kapatid, it definitely can help our country. Our church can definitely help our country. Bakit? Tayo yung bumubuo sa bansa. Kung ang bawat isa po sa atin ay mamumuhay in acknowledging God's sovereignty, each families inside this auditorium will live in the highest level of morality. And then lalabas tayo ng simbahan, uuwi tayo sa kanilang tahanan, pupunta tayo sa trabaho, pupunta tayo sa eskwelahan, na nakikita kayo in the highest level of morality. Anong sasabihin ng tao? Rerespetuhin ka, alam mo yung pamilya na yan? Lagi kasi nasa simbahan, kaya ganyan eh. Ang taas ng standard. But the truth is, hindi natin pinagmamalaki na lumaas tayo ng standard. What we're just trying to show the people na may pag-asa na even ang pamilya ninyo ay pumunta sa kalagayan namin na mamuhay sa mataas na antas ng moralidad sa pamamagitan ng pagkilala sa sovereignty ng Diyos. You see? Highest level of morality. Ano makikita natin mga kapatid? Ngayon, tingnan nyo po, pagdating sa personal na dignity ng tao, puntahan natin ang dignidad ng personalidad. Ano pong makikita natin? Gender morality. Taasan ang pinapakita ng mundo, pinapakita ng bansa, makikita natin sa paligid po natin na ang Genesis chapter 1 verse 27 ay hindi na nila nire-respeto. That when God said that God created the male and the female, yun lang ang tao sa mundo. Yun lang ang nag-i-exist na gender sa mundo. Ginagamit pa, ano nakakalungkot, ginagamit pa yung rainbow. Ay ang rainbow ay ebidensya ng grasya ng Diyos.
Hindi yun ebidensya ng disgrasyong tao. Ano nangyari ngayon? Yung rainbow, parang display pa ng disgrasyadong tao eh. Bakit? Ano nangyayari sa rainbow? Ginagamit. What's the color? Color mo ng rainbow. You see? May sarili silang simbahan. It's not a joke. And let me tell you, brethren, there are Baptist churches in the United States na sumusuporta sa bagay na yan. You see how important God's sovereignty is? You see how important this is, brethren? Personal dignity, akalain mo? Kaya, again, para sa atin, ang mga nandito, ng mga parents, intindihin po natin ito. Huwag nating pahintulutan na may lalabas sa tahanan po natin at magpapahayag sa mundo na sila ay hindi nagre-respeto sa disenyo ng Diyos when it comes to personal dignity. Isa lang po yung binanggit ko sa inyo, marami pa yan. You see, dito na lang tayo sa major, akalain mo, papalitan mo yung gender. Ang nakakalungkot pa ngayon, mga kapatid, ano makikita natin kung bakit napakababa na? Ang pagdi-decide din ang maggagawa ng decision kung siya ay lalaki o babae, ay yung mismong bata. Abay, kung hindi ako nakakalimot, hindi ako nagkakamali. May nabasa ako sa Google na nabasa ko na, by the age of 6 or 7 yata, sa US, they can choose kung anong gender ang nararamdaman nilang gender nila. Akalain mo, yung anak ninyo, you see, yung anak ninyo, lalabas bigla magsasabi sa inyo, alam mo pa, pulis pa yun. Akalain mo, may pulis tayo dito, may mga sundalo tayo dito, high-ranking official sa lapit sa iyo. Ano kaya, sir, si JJ lumapit, si Will J lumapit sa inyo, no? Na-realize ko, Dad, babae pala ako. Samantalang, nandito sila, Ma'am Eugene. Malalaman mo na agad, hindi pa ipinapanganak kung lalaki o babae. And yet, ang mundo mag-set ng standard na pagdating sa ganitong edad, siyang magsasabi kung lalaki siya o babae. It's not you who will decide your gender. It is God. It's because He is the creator of humanity. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, isa pa lang yan. Personal dignity, marital relation. Kaya hindi rin nangyayari ngayon. Yung Matthew chapter 19 verse 6, ang dali na lang nilang baliwalain. Pinagsama ng Diyos, paghihiwalayin. You see, divorce. Alam nyo ba, kagabi, nag-check ako sa Google, may bago palang tawag sa live-in. Cohabitation. Ngayon ko lang nalaman, kagabi ko lang nalaman, hindi ko talaga po alam yun eh. Siguro iba sa inyo kasi paulit-ulit. Cohabitation. Ang bihira. Oo nga, no? Parang pang-hype yung dating, ah. You see, cohabitation ang tawag sa nagsasama na hindi kasal. Na nalalaman nating live-in. Pinaganda pa cohabitation. Wala pa rin sa disenyo ng Diyos. You see that? And then, tingnan niyo po mga kapatid, when it comes to career orientations, kaya tinatanggal na rin, hindi na rin ina-acknowledge ang sovereignty ng Diyos. Kaya tingnan niyo, anong meron sa bansa natin? Corruption. Ang dali bayaran. Nagtatrabaho ng matino, pero pag tinapatan ng malaking halaga, kayang palitan ng katinuan sa kalukuhan. That's the career, majority of the career sa makikita natin. Kaya nga sabi po naririnig natin madalas, tanggalin mo yung pera, tingnan natin kung sino tatakbong presidente. Sino tatakbong senador, sino tatakbo ng mga politicians kung walang pera dyan. Try to remove it. You will see who is really the servant of the country. Dahil ang makakagawa lang po niyan is the person, is the one who acknowledge God's sovereignty. At saan manggagaling? Sa pamilya na umuupo sa loob ng simbahan at nag-aaral gamit ang standard na salita ng Diyos para i-acknowledge ang sovereignty ng Diyos. Brethren, the Word of God is the only existing source. It is only the existing source and manual in this world that can educate us in the highest level of moral principles.
acknowledge God's sovereignty. And we choose to acknowledge, if a family choose to acknowledge God's sovereignty, number one, we will receive the blessing of high level of morality. Napakaganda na respetado yung pamilya natin. Fathers, can you shout amen with me on this? Amen. Napakaganda na rirespetuhin yung anak mo. Hindi basta-bastang lalabitan at sisipulan ng mga lalaking tambay sa kanto. Bakit? Lumalabas yung anak mo sa bahay na hindi naka-miniskirt. Yung lalaki. You see, akalain mo, respetado kayong mag-asawa. Respetado ka, hindi sa dahilan na ikaw ay, pre, respetado ka kasi ikaw yung pinakamalakas sa tanggero sa inyo eh. Sa street ninyo, kilala, oy, nandiyan naman yung Baptist na usher. Umbira, inuman na naman tayo. Bagkus respetado ka kasi alam na naglalakad ka dyan. May hawak ang Biblia, kasama mo yung pamilya mo. Hindi man sila sumasama sa inyo, pero alam nilang kinukulit mo sila na sumama sa iyo sa simbahan. Maaaring respetado ka sa iyong trabaho kasi alam nila na ikaw ay may pagkatakot sa Diyos, hindi ka kayang bayaran. That's a high level of morality na dapat maipakita ng bawat families inside this auditorium. That's what we have to strive for so that we can be a blessing to our country. High level of morality. And the last one, high level of immunity. This is the best, brethren. A nation that will choose God as his Lord. Every families who will choose God as his Lord can have the highest level of immunity. When we talk about immunity, Psalms chapter 1 verse 1 to 6, a very familiar passage. Babasahin natin, kaya niyong kabisaduhin, pero basahin natin para maunawaan natin, mga kapatid. You see, Book of Psalms chapter 1, the Bible says, "Blessed is a man that walketh not in" what? "Counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his" what? "Is in" what? "Law of the Lord, and in his law that he" what? "Meditate." When? Day and night. And this is the verse 3 is a great part. "And he shall be like" a what? "Planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not" what? "And whatsoever he doeth shall" what? "Prosper." And brethren, the ungodly are not so, but are like the shaft which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Why did I choose this verse as a high level of immunity? Because when we talk about immunity, you are marked by protection. You are marked by protection. Fathers, mothers, young people, each member, individual members of the family, let me ask you this morning, are you marked by protection? Are you marked by protection? Pag tiningnan yung buhay mo, markado ka kaya na protektado ka? Yung level of immunity mo, mataas kaya? You are marked by protection. Why? Because immunity is freedom from punishment, harm, or loss. Mga kapatid, in the book of Psalms chapter 1, makikita po natin, if we're going to follow and apply this passage, brethren, in verse number 3, madaling makuha po natin. You will have the high level of protection, high level of immunity from what? Mula sa atake ng dyablo. Mga kapatid, napaka-importante nito. If we're not going to recognize God's sovereignty, it will be hard for us to attain a high level of immunity. Because we have to associate ourselves with God para maging protektado ka. You can never attain protection from this world
I'm talking about from Satan's tactics if hindi ka markado ng protection ng Diyos. You know why? Because, etong magandang tanong, pag madali tayong makuha ng dyablo, yaan ang kapahayagan na mababa ang level of immunity natin. You see, pag madali pa tayong mahatak ng dyablo, maaaring sabihin natin, hindi Brad, wala namang malakas na tao. Hop. Tao, wala. Pero may iisa tayong Diyos na malakas. Na yung Diyos na yan ang nagbibigay sa atin ng gabay, nagbibigay sa atin ng simbahan, nagbibigay sa atin, naglalagay sa atin sa isang kalagayan na pwede kang mamuhay na protektado. Yes, wala tayong lakas. Pero pagkakikilalanin mo ang lakas ng Diyos sa buhay mo, pwede kang maging malakas. The moment that we accept defeat, alam mo kasi tao lang eh. Hindi naman talaga tayo perfecto eh. The moment na gumawa tayo ng ganyang excuse, mga kapatid, it's already a manifestation that we don't have the high level of immunity. Kaya nga siyasatin natin ang sarili natin ngayong umaga. Pagdating sa mga trabaho po sa career, madali ka bang mahatak ng dyablo? Pagdating sa tahanan, kamusta ang high level of immunity? Is our family marked by protection? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, makikita kaya, visible kaya sa testimony po natin ang sovereignty ng Diyos. Because if God's sovereignty is visible in our testimony, then brethren, the immunity, the high level of immunity, ay mawi-witness ng tao sa atin. Sabi ko nga sa inyo, marami kayo, even kayo mga kapatid, you have your own testimony na kayo ay pinoprotektahan ng Diyos laban sa temptation ng dyablo. You may have your own stories na sa karera ninyo, sa trabaho ninyo, tatanggapin mo na lang yung pera eh. Sir, baka pwede mo naman palusutin to. Pero dahil may immunity ka sa Diyos, dahil mataas ang protection sa inyo ng Diyos, markado ka ng protection sa Diyos, inilalayo ka ng Diyos sa mga temptation na pwedeng ikasira ng iyong kristyanong buhay. Hindi lang sa trabaho, maging sa mga kasamahan, maging sa mga taong nakakasalamuha po natin. Sabi ko minsan, hindi natin pinapansin yung kaninang ginawa kong illustration. Yun na lang, respetuhin ka. Na hindi dungisan yung iyong dangal. Bakit? Kilala na Kristiyano ka. That's protection. Yung hindi ka alukin ng mga kapitbahay mo na, pre, doon muna tayo. Tapos ka naman na magsimba eh. Asher ang tinatukoy ko. Yung hindi ka na lang ganunin. Kayong mga young people na babae, yung hindi na lang kayo lapitan para subukan man lang ligawan. Nang hindi sa tamang panahon. Ibig sabihin, you are in the high level of immunity. Bakit? Lalapitan ka na. Wag si Brother Geniel. Baka bumaba yung immunity. Yun na lang lapitan ka at sabihin, yun yung hindi ka lang malapitan at sabihin, ay, naku, wag mong pupormahan yan. Sinasabi ko talaga sa'yo. Talagang mapapahiya ka dyan. Yun na lang, walang gumanon sa inyo. Yun ay pagtataas, yun ay magkakaroon ng mataas na respeto sa kalagayan ninyo. At yun ay pagkakaroon ng mataas sa pagtingin sa proteksyon ng Diyos sa buhay ninyo, young people. And even imagine if the whole individual members of the family will have the highest level of immunity. Brethren, God's sovereignty will always be visible in your testimony. Kaya nga mga kapatid, acknowledge God's sovereignty. This is very important. As God's chosen people, balikan natin yung verse. In Psalm chapter 33, verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord. The question, brethren, is this. Who's your Lord? Yes, matagal na tayong Kristiyano. I'm not asking about the length of your Christianity. I'm asking you this morning, who is your Lord? Yes, we may answer, it's the Lord Jesus Christ. Are you sure He's your Lord? Then you should be able to do the things which He say. Sabi ng Biblia, nagsalita ang Panginoon Jesucristo, why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Madali magsabi na, Lord, Lord Jesus, Lord.
tandaan nyo, kinikilala rin ni Satanas si Kristo na Lord. Nanginginig pa yun. Nasa Biblia yun. He's trembling when he recognized God's sovereignty. Pero nakakalungkot kung may mga pamilya tayo na hindi man lang nanginginig sa pagkilala sa sovereignty ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, siyasatin natin ngayong umaga. We want to be a blessing to our country. Acknowledge God's sovereignty. Young people, you want to be a blessing to your family? Acknowledge God's sovereignty. Husbands and wives, you want to acknowledge God's blessing in your marriage? Acknowledge God's sovereignty. Parents, fathers, if you want your family to have the highest level of morality and immunity, acknowledge God's sovereignty. Mga kapatid, walang mahirap intindihin sa pinag-uusapan po natin ngayon. Ngayong umaga, mga kapatid, tayo lang ang makakasagot. Individually, let's ask ourselves, ikaw na tatay, ikaw na nanay, ikaw na anak, itanong natin sa Diyos at sumuhod tayo sa Diyos mamaya at siyasatin natin ang sarili natin sa Diyos. Do I really take it seriously when I say I acknowledge God's authority? Brethren, blessed is the nation whose God is the Lord. Ang kasunod, and the people whom He had chosen for His what? Own inheritance. Brethren, who are we? We are God's people. We are chosen. We are God's chosen people. You see, brethren, if we are God's chosen people, then brethren, I'm glad to say to you this morning na tayo ay pinagpala, na tayo ay mapabilang sa isang bansa na pwedeng magkaroon ng pag-asang kilalanin ang authority ng Diyos. Acknowledge God's sovereignty. This is very important. Mga kapatid, our nation needs us. Young people, this nation needs you. Huwag niyong basta-bastahin ang usaping ito, ang mensahe ito, young people. Humarap ka sa salamin. Hindi mo kailangan sumama sa mga nagpo-protesta at mga nagwiwelga para sabihin, ikaw ang boses ng bayan. You don't have to do that. Just show the world and show our nation that you acknowledge God's sovereignty. You can be the future blessing for this nation. Brethren, there's no greater blessing to be enjoyed than that which is acquired through associating ourselves with God. Mas masarap tumanggap ng pagbabala kasi alam mong associated ka sa Diyos. Kilala ka, nakasama ng Diyos. Mahirap tumanggap ng pagpapala pagka yung pagpapalang tinatanggap mo, ikaw lang ang kumikilalang pagpapala. Bakit? Pinilit mong mapunta sa iyo eh. You see, nakakalungkot na itong kailangan pang mangurap para mapunta sa iyo at sabihin mo, Lord, thank you sa blessing. Para ka nagsugal, tapos nung nanalo ka, tumaya ka sa loto, Lord, blessing talaga. Makapag-commit ako. Baka may tumaya kayo para sa commitment, ha? You see, na kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid. Again, this is very important. Pinipreach ng ating mahal na pastor last Sunday, God's sovereignty in marriage. Now, I just emphasize to each one of us this morning how important it is not only to see God's sovereignty in marriage, but to acknowledge God's sovereignty. Mga kapatid, if we're going to be honest, brethren, most of us, there are times in our life that we don't acknowledge God's sovereignty. Alam natin sa sarili natin. Young people, you know it. Fathers, mothers, we know it. It's just a great blessing from God that we still have a chance to fix it. It's always a great blessing. Yung chance ang binibigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Maaring kahapon, hindi natin in-acknowledge yung sovereignty ng Diyos sa pamilya natin, sa buhay natin. Ngayong araw, we have the chance to acknowledge it. We might have failure from the past days, from the past weeks and months, but praise the Lord. Praise the Lord, and blessed be our God, for He is still giving us the chance to fix ourselves and once again go back on acknowledging God's sovereignty. I hope the message is clear, brethren. Let's all pray. Heavenly Father, thank you once again for this blessing that you have given to us. Thank you, O God, for once again reminding us this great, the importance, O God,
this great message by giving us the importance, O God, of acknowledging your sovereignty. Yes, O God, we need this para patuloy po kayo mamuhay ayon sa disenyo po sa buhay po namin. And so that, O God, we can continually be a blessing to our country. Naniniwala po kami, Panginoon, na hindi nyo lamang po kami dinala sa simbahan po na ito for religious purposes, but dinala nyo po kami dito sa simbahan po na ito para ipakita sa bansa, para ipakita sa mundo na ang totoong pag-asa ay nasa inyong salita. O Diyos, na may patuloy po kayong mangusap sa bawat isa po sa amin. We might have the failure acknowledging your sovereignty, O God, but please continue to give us the chance to make it right in front of you, O God. While the Holy Spirit is speaking to your hearts this morning, let's make business with God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Diyos, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa patuloy niyong panguna sa amin pong mga sarili, O God. Thank you for your continual guidance to us. Salamat at ipinapakita niyo po sa amin ang mga bagay na maaaring nakaligtaan po namin, O Diyos. Para sa ganun, Panginoon, ay bumalik po kami, Panginoon, sa tamang kalalagyan po namin kung saan niyo po dinisign ang buhay po namin. O God, please, allow us and continue to remind us to acknowledge your sovereignty in our lives, in every individual lives, in every family, O God, so that we can show our country that there's still hope, O God, the true hope that we can get, O God, so that our country will be blessed. And that's only through acknowledging your sovereignty. Thou art great, O God, in our life. Once again, thank you for giving us what we need. Once again, all the glory, honor, and praises belongs to you only. All these things, Father, I pray in Jesus' name, amen.